Good afternoon, chillers! At andito na naman po kami ngayon sa Limay, Bataan. Dinala nga po namin dito yung additional order na center table nila Ate Edel. And bukod po doon, meron po kasi naging problema sa ibang mga deliver po namin dito. At yun po ay ang sofa set cover na pinagawa po nila sa amin. At syempre, kung talagang legit ka na online seller, hindi po pwede hindi mo to i-share. Lalo na nga kung katulad nyo po ako na content creator. At matagal ko na pong ginagawa yan. Simula pa po na mag-furniture kami at kung ano-ano pang mga racket na ginagawa ko, i-share ko po ko talaga kung ano yung mga nagiging problema. Hindi ka po kasi legit kapag puro magaganda lang ipinapakita mo sa video mo, lalo na kapag ka online seller ka. At eto na nga po yung naging issue. Hindi po kasi nagkasya at sablay po ang pagkakagawa ng sofa cover na pinagawa nila sa amin. At tinawag ko nga po ang isa sa mga gumagawa niyan sa amin. And to be honest, chillers, yan po talaga ang mga dahilan kung bakit hindi po talaga kami gumagawa ng sofa cover na kung wala sa amin ang set. Talagang nahiya lang po ako kila Ate Edel at nasa amin din po yung unang cover na ginamit dyan at yun nga po ang ginawang pattern. Kaya lang po, sinasabi po talaga ng mga gumagawa sa amin na hanggat maaari po talaga, mas dapat nasa amin po ang sofa. May mga trial po kasi yan, chillers. Para po talaga masigurado po yung lapat. Kaya nga kinontent ko na lang din at sinare ko na lang din po sa inyo para po mas maintindihan po ng iba. At hindi na rin po talaga uso ngayon yung ganyang klase ng sofa cover. At itong sa dining chair naman nila, ayan, wala naman naging problema. At masakit po talaga sa ulo kapag ka may mga ganitong pangyayari. Pero kilala po ako ng mga manunood ko. Talaga nagpapakatotoo lang po ako. Furnitures man o mga nagpapagawa man ng bahay, lahat po yan magkakaroon po talaga minsan ng problema. At hindi po talaga may iwasan, chillers. Buti na nga lang po, napakabait po na Ate Edel at Kuya June. Hindi man ako nagsasalita pero alam ko naiintindihan po nila ang sitwasyon ko. Sobrang thankful po talaga ako sa mga client ko kasi alam nila hindi naman talaga ako chillers nagsasalita Kahit alam kong lugi na ako, kumukusa po talaga sila. Kung napansin nyo nga po yung sofa doon sa second floor, tingnan nyo. At maayos naman yung lapat kasi po nasa amin po yung sofa nung ginawa po yun. Kaya kinausap po na nga lang ang mag-asawa na sabi ko, mas maganda nga talaga gawin na lang po namin tong leather. At yun din po pala ang gusto ng kapatid ni Ate Edel. At yun din po ang gusto ng mag-asawa. Ang kagandahan lang talaga sa leather na lagi kong sinasabi sa mga vlog ko, wala na kayo iisipin na mag-set cover pa kayo, maglalaba pa kayo, o madumihan ng mga bisita ninyo, lalo na ang mga bata. Pabuhusan man yan ng tubig, pupunasan nyo lang yan, mamantsahan man yan, kayang-kayang tanggalin. Syempre, depende sa mantsa yung gagamitin ninyo na pang-alis. Pero po ako kadalasan, sabon, Sunrox, alcohol, acetone, depende po sa mantsa. Ang advantage sa mga ganitong pangyayari kasi mas lalo po kaming nagiging aware at lalong-lalo na ako. At nagka-issue man daw po ito hindi ay talagang plano na rin po talaga nilang ipa-letter. At yan po talaga si Silaxing Cheers. Hindi ko po kayo tatalikuran once na nagkaroon ng problema. At maraming salamat po sa mga clients ko na merong mang konting problema yung mga set nila ina-advise na lang po nila ako. Kung iba-iba po kasi, kahit napakaliit na bagay, papabago pa, kung ano pang sasabihin. Anyway, wala naman po ako naka-encounter ng ganyan sa awa ng Diyos. Lagi lang po talaga kayong nagpapaalala sa akin. Maraming salamat po. At pagkatapos nga po namin dyan mag-load, ayan, may nirety po silang pananghalian. And thank you so much din po sa kapatid na Ate Edel dahil siya po talaga yung nag-aasikaso sa amin. And see you soon po. At pagkatagalingan namin ng Limay, Bataan, dumiretso naman po kami dito sa San Simon, Pampanga. At ito nga po yung client ko noon. Kung hindi po ako nagkakamali, siguro mga nasa 3 taon na, simula po na mag-ocular kami dito. At ngayon na po matutuloy yung pagpapagawa nila sa amin ng mga set. Sobrang napakalaki na naging problema nila sa bahay nila, chillers, kaya natagalan po. Kaso nga lang, mga sarado po pala ang mga daan papunta sa kanila. Ito yung unang saradong daan. Kaya nga nung may nakasalubong kami, inabusuhan na po agad ng driver na wag nang dumiretso kasi wala rin po siyang madadaanan. Kaya naghanap ulit kami ng pwedeng malulusutan, kaya lang po ay sarado na naman. Kaya nagpasundo na lang po kami sa anak ng aking client. At medyo natagalan din po dahil hindi rin pala niya kabisado yung mga daan sa kanila. Magko-quarter to 5 na nga po ng hapon yan. Anyway, andito na po kami ngayon sa location at ayan nga po yung anak ni Man na nagsundo sa amin. At pagpasok ko nga sa bahay nila, ayun tiles po kaagad ang tiningnan ko. Dahil ayan po talaga ang malaki naging problema po dito sa bahay nila. Kung alam nyo lang ang kwento, lahat po yan chillers, nagbakbak as in, pumuputok po talaga yan nung umuwi sila. At ang akala nga po ng may-ari ay matitira na nila yan. Subalit, nabigo po sila at nagrent pa talaga sila ng bahay kasi hindi po siya pwedeng tirhan nung mga panahon na nag-ocular po kami dito. As in, naiiyak yung mag-asawa nung ini-interview ko sila at may vlog po ako yan at sila po mismo talaga yung nagsasabi. Mahirap din po kasi yung panay ako lang ang nagsasabi sa inyo na mahirap magpagawa ng bahay, maraming palpak.
Kaya marami rin po ako mga kliyente na sila po talaga yung pinagkukwento ko. At nasa mga vlog ko nga lang po yan, hindi ko na nga lang matandaan kung kailan po yun. Hanapin nyo lang po yan dyan. Kalkalin nyo na lang po ng kalkalin. And shout out po pala kay Ma'am Jules Patawaran. Pero wala po yan dito si Ma'am, nasa ibang bansa din po siya. Pero na-meet ko na po siya nung nag-okay kami dito 3 years ago. At sa ngayon nga po, yung una nila munang ipapagawa sa amin ay 3 set na bed. At andito na nga po uli ako ngayon sa bahay. At kahatapos ko lang mag-skincare. Ayan. Meron ako dito mga kati-kati. So anyway, yun nga po yung naging content ko. I-share ko po yan sa inyo para alam din talaga ng lahat. And ayoko kasing puro magaganda yung pinapakita ko. Kasi walang ganun chillers. Walang ganun. Kahit pa sa relasyon, kahit ano pang klaseng content yung ginagawa, kahit anong klaseng product mo pa yan. Marami, napakarami ko ng mga chururot o mga issue-issue din na nasolba naman po namin. Yun naman yung importante dun eh. And thank you so much po talaga sa mga clients ko, old clients, sa mga kasalukuyan, mga naka-line up. Thank you so much. Yan, isa yan si Ma'am Angelita Villanueva. Thank you so much po. Kasi, nung naalala nyo nung may vlog po ako na nagkaroon ako ng problema sa payment ng mga clients ko po. Na nagawa na namin yung set pero hindi pa nila ma-full paid, mga ganun. Anyway, yung iba po doon tapos na. Nakabayad na sila, na-deliver na rin po namin yung iba doon. So, abangan nyo na lang po yan sa mga vlog na darating. Nakakataba ng puso chillers kasi nagkusa sila. So, nararamdaman nila ako. Daman nila ako na chillers, napanood namin, si Laxing, napanood namin yung vlog mo na ganyan-ganyan sa Peb. So, ganito na lang, ipo-full paid ka na namin. Kaya, alam nyo talaga, God is good. Kasi alam ni Lord na hindi lang ako nagsasalita. Pero, alam mo yung parang minsan may time na sasabog ka na. Yung malapit ka na magkasungay, magkapangil, ganun. Wala naman sa ating hindi marunong magalit eh. Ikaw ba, di ka marunong magalit? Weh. Lahat tayo. Kaya lang ako syempre, inaano ko hinahabaan ko yung pasensya ko, iniintindi ko lahat. Pero sana, intindihin din ako. Siguro, dahil alam ni Lord na nahihirapan na ako, alam naman niya na patas naman ako makipaglaban sa mga client ko or kung kanino mang tao, mapa-business man yan o kung ano man yan. Parang iniisip ko tuloy na sinusubukan lang talaga ako ni Lord. O kaya nagkakaroon ng problema. Kasi alam nyo, kahit nagkaroon po ng konting problema doon sa mga payment ng iba kong client, andun pa rin po yung tiwala ko sa kanila. Hindi po ako nag-iisip na, ay, scam na lang yan. Ay, ano yan, hindi yan talaga order, hindi nababayaran, tatalikuran na ako. Hindi. Wala pong ganun. Naghihintay lang po talaga ako at nag-aalala rin po ako kasi may mga time po talaga na sinabi ko rin yung sa vlog na once na hindi po nakabayad si client, kailangan ko manghiram. So, kailangan pag naghiram ka, patubuan man niya yan sa hindi, pwede kang magkusa. Ang pagkakaswerte nga lang sa akin dahil yung mga hinihiraman ko katulad ng pinsan ko na sila na yung nagsasabi na wag mo nang interesan kasi lalo ka lang magigipit, ganyan. Kasi may mga tao na pahihiramin ka, pero gigipitin ka sa interest. So, hindi rin sila tumutulong. Eh, dahil nga relatives naman, kamag-anak, kaibigan, na totoong kaibigan, hindi na. Kasi kung ikaw maghihingi, di ba? Ako, chillers, nahihiraman din ako ng pera, pero never ako nagsabi na, oy, tubuan mo naman yan. Kasi ako nga, pag ako nanghirap, tinutubuan ko din eh. Nakusa po talaga sila. Pero ako hanggat maaari, pag alam kong medyo tagilid ka, ibalik mo lang sa akin, okay na ako doon. Yun talaga yung legit na tulong. Hindi mo kailangan humingi ng kapalit or interest. Patatagan lang talaga. Kaya kung kayo, mag-open kayo ng business, yung pagsubok. Walang business na walang pagsubok o walang magiging problema. Kailangan lang talagang tatagan nyo po. So, yun lang chillers and sana po ay nagkaroon po ng aral sa lahat, sa mga gusto rin mag-furnitures kasi hindi ko naman hawak ang isip nyo, nakakuha na kayo ng idea sa akin. Papatayo kayo ng furnitures, ganyan. Isa lang yung yung may advice ko sa inyo, huwag nating ipilit kapag kaalanganin talaga. Hiya lang din ako na hindi gawan. Sabi ko baka magawa naman ng paraan. Pero katulad nung sofa na yon, ang hirap po. Minsan nga nasa amin pa yung set, ang hirap pa din eh. Ay lalo pa yung wala sa amin yung sofa. Kasi pag ginawa po ng tao namin yan, hindi yan i-fix ng tahi. Susubukan muna nila yan, trial, kagaya na sinabi ko kanina sa voice over. Ang mga client ko na nagkakaroon ng problema din sa business nila, kaya minsan nagkakaroon din ng problema sa payment, tatagan nyo lang po. Pero sana ay maging aware din po tayo na, kasi ang hirap po eh. Alam nyo yan, ang hirap na, oo, iniintindihan kita, pero sana ako maintindihan din.
'Diba? Kasi may mga tao po akong kausap. Hindi ka naman po pwedeng laging sasabihin sa kanila yung problema ko. Na, si ma'am, kasi ganito po ang nangyari eh. Pero, alam naman nila na sincere ako magkipag-usap. Alam nilang totoo yung sinasabi ko. Kasi mahirap po talagang minsan panindigan na ganito ka. Pag sinabi kong ganito. Kung nagkaroon ng problema yung kausap ko, pati po ako damay. At yun naman po ang napaka-blessed ko dahil naiintindihan po ng mga client ko. At kung sino pa nga minsan yung maraming umorder, yung pa yung haba ng pasensya, mas naiintindihan. At kung sino naman po yung halos ang order lang ay true pillows. Nako, ang daming niyan, ang daming tanong, ala ka namang isipin ng iba. Sila kasi easy money sila, marami silang pera. Hindi po sa ganun yun eh. Attitude lang talaga yung iba. Pagka-order gusto, agad i-deliver ka agad sa kanila. Wala silang pakialam kung may line up ka o wala. Alam mo yun, parang, hello, hindi lang po kayo ang kliyente. Marami pong nauna. Ayun. Pero ako naman, pag talagang kailangan po ng client na hindi nila kaya makapaghintay ng matagal, gumagawa naman po ako ng paraan. And hanggang sa, kung kinakailangan ko magpa-OT o mag-double pay or magbigay ng bonus, kung ano man, ginagawa ko po. Magawa lang po nila ng maayos. Kasi ayoko nung pinauna ko yung set, tapos alam mo yung barubal yung pagkakagawa. Yung iba kasi kaya i-OT, pero wala na, basura na yung set. So, yun lang naman, chillers. At sa mga gusto pong umorder, nasa screen po ninyo ang aming contact number. At sa price naman po, pakibasa lang. Dito po sa amin, mura pero hindi basura. Kaya subscribe ka na. Thank you for watching. Bye!